Ngayong magpapasko, bibili ka na ng motorsiklo. Kaya lang, kapos ang iyong budget. Alam naman natin ang mga bago labas na scooter ngayon ay medyo pricey. Pero ang gusto mo, branded at saka brand new na motorsiklo. So dito po sa gagawin nating review ngayong araw, baka makatulong po sa inyong pagbili ng motorsiklo. Pong papakita ko ngayong araw sa inyo ay mga model 2018 pa lumabas. Ito pong Yamaha Mio Soul 125. Sir, gandang hapon po kay Sir Bok. Ayan, Bok Torres. Siya po yung namamahala dito sa Boss Trading Shop. Bali, ano lang po ito, sa Barangay Katid, Santa Cruz, Laguna. Mabilis lang po hanapin. Bali, available po dito dalawang kulay. Ayan, meron pong maroon ba ito o burgundy? Burgundy. At saka isa hong matte black or glossy black. Ayan, pinalabas na po natin para makilatis nyo ng mabuti kasi bagong bago po ito ha. Hindi po ito second hand ha. Bali, old stock lang po na Mio Soul. Alam naman natin wala nang gantong unit ngayon dahil sa dami na naglabasang scooter. Kaya kung ito pa rin po ang scooter na inyong natitipuhan, balikan natin at alamin natin yung kanyang mga katangian, specs and features. Okay, sa lighting system, kita naman natin yung kanyang forma. Panalo, di ba? Combine siya ng LED and bulb. Dito sa turning signals, bulb pa rin po. At ang nagustuhan ko sa design ng kanyang headlight, kita nyo, para siyang yung mga futuristic na robot na rin ang formahan. Dito po sa taillight, stoplight, turning signals, pare-pareho pong bulb ang nakalagay. Panalo rin pagdating sa decals design. Cyan blue ang kulay, di ba? Ang lakas niya maka-attract. Okay, dito may nakalagay na ayan, advanced LED. And then 125cc displacement. Then meron camouflage na design dito sa bandang taas. And then syempre yung kanyang emblem at model name nandito, naka-display sa kanyang harap. Dito naman luminous green yung kulay ng kanyang decals. Ayan po yung kanyang pagkakakilanlan, Mio Soul I 125. Yung kanyang pong seat cover medyo madumi. So ito naman madali linisin or kaya palitan natin ng mga camelback type seat para mas komportable, di ba? At para po sa kanyang engine specs, kahit 2018 pa ito lumabas, ayan kita nyo naman fuel injected na siya. So ito po ay 4-stroke, single cylinder, 2 valve pa rin, single overhead cam, air cooled ang cooling system. And then yun nga po, fuel injected sa fuel supply system, 125cc displacement, and then naka blue core engine technology na, which means na less fuel, more power. Okay, sa kulay medyo na color blind tayo kanina. Tingin ko ito ho ay violet ang kulay. Sabi ko burgundy, ewan ko kung maroon ba. Nabulag na tayo sa kulay. So ito na lang po ang available na kulay dito, dadalawa na. Okay, dito naman tayo sa mga gulong sa front tire po. Inoobserbahan ko baka po ito ay hindi na stock baka napalitan na, pero stock pa rin po ito. Ayan, kita niyo naman no, hindi pa nagpe-fade yung kanyang marker, ito tong kulay green and red. So ito po ay may sukat na 80 by 80 by 14 at ang gulong na po ito ay IRC, syempre tubeless po yan. So mas maganda po para sa akin magpalit tayo ng medyo bulky para bumagay dun sa forma niya kasi kita niyo naman yung maskulado siya
So siguro hanggang 100 by 80. At ang maganda ho rito, size 14 pa rin po yung kanyang mag wheels. And then single disc na meron pong single piston caliper. Konting linis lang po. Marami naman nabibili ngayon online ng mga panlinis. And then telescopic fork na front suspension. And then dito po sa rear suspension, mahaba po yung kanyang shock absorber na non-adjustable po ito, single sided shocks pa rin. Then naka-drum po sa kanyang rear brake, kaya konting linis lang naman to. And then dito po sa rear tire, meron po itong size na 100 by 70 by 14. So siguro maganda itong ilagay sa harap, di ba? Tapos bili tayo ng mga 120 by 80 or by 70 by 14 dito sa rear tire. And then sa gear oil capacity, binasa natin 100 ml. At nasa 800 ml naman po sa engine oil capacity. Maganda yung kanyang pan cover, di ba? Andito pa rin yung shield para sa elbow kasi mainit yan para di tayo mapadikit, di ba? And then maganda rin yung kanyang heat guard. Medyo may gas-gas lang pero ito mabilis naman itong paltan. Ayan, carbon loading na rin siya. Plastic na heat guard. And then ayan po, stock na muffler pa rin po ito. Wala akong pinapaltan dito. At kita nyo yung mga naunang labas, hindi talaga nagpapawala ng kickstart to. Ayan, kumpleto sa starting system. Para in case na magka-problema tayo sa push button, ayan pa rin si kickstart. Okay, sa aluminum na footrest, ay maganda pa rin. At matibay. And then may kill switch sensor po yung kanyang side stand. Kaya pag binaba natin yan, magsha-shutdown po yung ating makina in case na naka-on. And then nakala ko disusi dito sa side para mabuksan yung U-box. So dito pala. Yung. Okay, talagang marumi lang ho. Konting linis lang to, okay na. Malaki rin naman po yung kanyang U-box pero tingin ko hindi po kasya dito ang full face helmet, hanggang half face lang. And then sa fuel tank capacity, 4.2 liters po. 4 na litro mahigit. At meron po itong fuel consumption na 46 to 55 kilometers per 1 liter. So tipid na rin po siya. At sa top speed naman po, kaya niya 90 to 100 kilometers per hour. Around 96 kilos po sa curb weight. At meron po siyang ground clearance na nasa 135 mm at 773 mm na seat height. So kung magpapalit nga po tayo ng upuan na medyo malalim, bababa pa po seat height ito, magiging komportable po tayo. Lalo na po yung mga average height na Pinoy riders. Uy, kabayo pa. Uy, naiwan. Okay, pagdating po sa floorboard, hindi na natin kailangan ng matting. Ayan, malagaspang na siya. Kapit na kapit sa sapatos natin. And then, malapad naman po siya. Yun lang napansin ko, medyo makitid siya. Ang lalim ng kanyang pocket. Dalawa, magkabila dito. Siyempre, pang cellphone. Dito, siguro, mga ilang accessories natin. Then, check natin kung meron siyang charging port, So yun, wala pong naka-install na charging port. Pero ito, meron siyang utility hook sa gitna. Sa ilalim ng upuan, wala po. Full analog po sa meter panel. Sa gitna, yung kanya pong fuel gauge. And then speedometer, odometer. Ayun yung dalawang turning signal sign. Eco mode niya. Tapos, high beam, low beam sign. Check engine sign. And then sa switches and button po, dito sa left, as usual, yung high beam, low beam sign po niya. Turning signals, horn, at nagsosolo lang po dito yung kanyang electric starter push button. Yun lang sa side mirror hindi ko alam kung alin dito ang stock. Tingin ko ito or ito. Ewan ko, i-comment down nyo nga po kung alin ba dito ang stock na side mirror. And then syempre manual key pa rin po yung kanyang ignition system. May kasama naman pong shutter key lock. And then sa power at performance, meron po itong maximum power na 9.3 horsepower at 8,000 RPM. And 9.6 Newton meter torque at 5,500 RPM. Hintayin lang natin si Boss Bok kasi check natin kung good working condition ba to at siyang nakakalam nito kung activated na pa o hindi pa. So habang iniintay natin, nga pala itong pwestong to dito sa Gatid, Santa Cruz, Laguna. Ito pong Boss Bok Use and Good Tradings. Ayan, sanlaan din po ito sa mga nagigipit. Ayan, pwede po kayong pumunta dito sa malalapit lang po And then marami rin po silang binebenta sa loob ng mga ayun, may mga batak na motorsiklo doon. Ayan. And then dito po, makikita naman natin, available din sa kanilang mga gadgets. At makikita ko natin dito, may mga tools po silang tinitinda rin. Ayan, kita nyo po, ang daming available po dito. Ayan, mga grinding machine. Pasyalan nyo lang para sa mga naghahanap po. May available din po ang mga second hand na mga mountain bikes. Ayan, nakasabit dito. And then mga pyesa, mga parts na motorsiklo, pintura, at ano pa bang mga
kailangan sa motorsiklo, ayan, available po dito sa kanilang store. Ayan po, sa loob. Siguro para sa mas detalyado, pasyal na lang po kayo dito. May mga washing machine din po sila, ref, at ano pa ba? Ayun, mga scooter. Okay, eto na po si Boss Bok. Ayan, check natin. Sir, may battery na ha? Meron na po. Okay, shoutout kay Sir Boss Bok. Ayan. Shoutout. Eh sir, paki-headlight nga. Ayan, kita nyo. Okay naman yung kanyang headlight. Ang lakas pa. So dito lang talaga naka-bulb sa kanyang turning signal. So ito, marami mo tayo mabibili online ng mga LED na turning signals. Sige sir, tignan ko lang ito sa likuran. Pakipreno nga sir, kung gumagana ba yung kanyang stoplight. Ayun. Working condition naman. Then, konti piga pa nga sir sa traffic. Malinis na malinis ang kanyang buga. Walang kalansig, walang anumang unnecessary na tunog. Maririnig naman natin, so maganda yung makina niya, tahimik pa. Sir, pakibusina nga po. Okay, stock na busina pa rin sir, ano? Stock. Stock pa rin. Nga pala sir, matatapos na tayo. Hindi ko pa natatanong kung magkano sa cash price itong Mio Soul I 125. Magkano nga ba sir? 50,000 lang po. Negotiable pa. Negotiable pa. So ayan mga ka-riders, pwede kayong pumasyal dito. Pwede pa kayong tumawad kay sir. Sir, hindi available sa installment. Hindi pa po available eh. Wala tayong financer pa sa ganun. Ano lang talaga, cash price. Cash lang po. Eh sir, paano yung papel nito? Paano bang sitwasyon nito? Ang papel po nito ay nilalakad na po. Bali, sabi sa akin sa Transcycle ay 2 months to 3 months pa po. Okay. Pero may certificate na po ito. Kaya lang hindi pa rin pwedeng ilayo, ano? Opo. Iintayin yung mismong ORCR niya. ORCR po yun. So ilang buwan sir bago ma-process? Mga 2 months to 3 months. So, sa mga interesado po, pwede nyo pong pasyalan. Mag-walk-in po kayo dito sa Boss Bok Trading. Dito lang po sa Malaking Gatid, Santa Cruz, Laguna. Pag galing Manila, bago dumating ng Metro Central, kakaliwa, dito lang po yun sa may Gatid. At kung busy naman po kayo, pwede kayo mag-message sa akin sa Facebook ko, Arjan Cruz Torres. Okay. Yun lang po yung Boss Bok Trading. Sige sir, maraming salamat ha. Thank you. Thank you po. Okay. Salamat.